Sigurado ka na ba na i-register mo yung business mo kay BIR? Yan yung palagi kong tinatanong sa mga online sellers or business owners na nagpapakonsult sa akin at nagtatanong sila na, Sir, ano ba yung requirement kapag magre-register ng business kay BIR? Kasi yung pag-register natin kay BIR, yan yung pinakamadaling process. Kaya mo ngayon gawin in 1 day or 2 days. Pero kapag registered ka na sa BIR, meron ka ng mga next requirement na kailangan gawin and kailangan committed at buo yung loob mo at tinatanggap mo na gagawin mo talaga yung mga yon. Especially kung online selling yung papasukin mo, hindi ka na pwedeng pumasok sa Shopee, Lazada, or TikTok nang wala kang BIR registration. Kaya importante na bago ka pumasok sa business registration mo, alam mo tong tatlong bagay na to. So number 1, mag-i-issue tayo ng resibo or invoice para dun sa mga non-VAT na taxpayers kung yung amount per order natin is 500 pesos pataas. Required tayo ng mag-issue ng invoice kay customer. Now, kung below 500 naman yung per order natin, tapos humingi si customer ng resibo, kailangan pa rin natin mag-issue ng resibo. And kung yung order natin ay hindi lalagpas ng 500 pesos, tapos hindi rin naman humingi ng resibo si customers, pwede mong pagsamahin sa isang resibo lahat ng orders sa isang araw. Pero kung VAT registered ka, obligado ka mag-issue ng resibo every transactions, regardless kung magkano ba yung price ng product. Number 2, pagsusulat sa books of accounts. Kung non-VAT registered ka, I recommend yung 4. So, cash receipt book, cash disbursement book, general journal, at saka general ledger. Tapos, kapag VAT registered ka naman, magdadagdag ka pa ng 2 books, yung subsidiary sales journal at saka subsidiary purchase journal. Kapag nagkaroon ng tax mapping or BIR audit, tapos naabutan ka na hindi updated yung books mo or walang sulat, yung penalty nagre-range siya sa 1,000 pesos to 50,000 pesos. Pero kung hindi ka pa naman nata-tax map or hindi ka pa na-audit, tapos wala pang sulat or hindi updated yung books of accounts mo, wala ka pa namang magiging penalty sa ngayon. Kasi yung bookkeeping at saka pagsusulat sa resibo, wala naman yung deadline, unlike mga tax returns na may quarterly and annual filing. Yung number 3 is tax filing or tax compliance. Generally, meron tayong quarterly and annual tax filing and payment. Depende yan sa tax type na napili mo nung nag-register ka kay BIR or nung initial mo na pagpa-file ng tax returns. Kung naka-non-VAT ka, pwede kang mag 8% or graduated. Sa 8%, 4 lang yung ipa-file mo na tax return sa buong taon. Pero sa graduated, 8. 4 sa percentage tax and then 4 sa income tax. Kung VAT registered ka naman, hindi ka pwede mag 8%. Tapos 8 rin generally yung ipa-file mo na tax return. 4 para sa VAT return at saka 4 para sa income tax return. Now, kung complicated yan para sa'yo, tapos meron ka namang budget, tapos wala kang time para pag-aralan yan, pwede mo akong i-message kung gusto mo magpa-consult sa accountant and then pag-usapan natin kung paano ka namin matutulungan. Para at least mas makapag-focus ka na lang dun sa business mo kaysa sa pag-aaral pa ng taxes. Pero kung wala ka pang budget sa monthly fee ng accountant, tapos meron kang time and willing ka naman matuto, pwede kang sumali tax filing workshop ko para sa mga online sellers na naka-non-VAT 8% or 3% OSD. Tuturo ko dito kung paano sulatan yung resibo, kung paano sulatan yung libro, specifically cash receipt book, at saka kung paano mag-file tax returns nyo. Kung gusto mong malaman yung complete details, sumali ka lang dito sa Easy Tax PH nas community for online sellers. Facebook group yan. At pagpasok mo sa group, i-click mo lang yung featured post. Nandyan yung complete instruction kung paano sumali. Kung feeling mo overwhelmed ka ngayon dun sa mga tax rules and regulations, do not worry kasi hindi ka naman nag-iisa. Maraming online sellers yung same concerns mo. Kaya nandito yung Easy Tax PH community para tulungan ka namin. Now, kung meron kang question, you can comment them below and I hope yumaman po tayong lahat.